Hello, magandang gabi. Shoutout muna tayo, no. Paki-post na lang 'to, kailangan basahin niyo muna 'to bago tayo magpatuloy. Pero paki-post para mabasa niyo ng buo. Shoutout muna tayo. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout kay Ma'am Eva Santos, Ma'am Lynn Tamori, mukhang taga-Japan 'to. Mga ganitong pangalan, taga-Japan eh. Si On Juno's TV. Ariel Cunanan, hello po. Tolits Arroyo, Goatlink Cycle Channel, Gabunan, sabi nyo shout out sa'yo, Boss Baliw. Real B Vlog, hello. Norman Marabilla. Sino pa ba? Si Carl Joseph, hello. Carl Joseph. JC Jaring JC Jarerbing. Isulat nyo na lang yung pangalan nyo kasi ang nire-relayan ko lang itong itong tag nyo minsan hindi ko mabasa na maayos. Jan D. Abe. Hello. Dan Krish Slash, hello. Jepsy Gonzales, hello. Joby Bautista, hello. Bray Pelaes, hello. Walking in Japan, tara na. Tara. Si TJ daw sa Japan. TJ from Japan. Hello po. Kamusta po kayo dyan sa Japan? Dami kong mga viewers sa Japan, no? Samuel Gamer, hello. Rovelyn Mina, hello. Design Flow, hello. Pati partner ni Design Flow, hello. Shoutout po sa inyo. From Alberta, Canada. Junius Alcantara, hello. Alcantara Family, Caloocan City, sa Tala. Kamusta po kayo dyan? From Siargao, si Domingo Arador. Elmeran Villanueva, Barangay Buliran, San Antonio, Nueva Ecija. Hello. Mamiya TV. From Our Lady of Fatima University 2015. Ay, ako mas ate kita. Ako lang ako 2017. Joke lang. Ariel Cunanan, shout out ko na. Si Sir Edgar Aure sa San Jose del Monte City, Bulacan. May location ba diyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Rosan Sanchez, hello. Sabi ni Scalampo, boss mo, try mo kaya pumasok mag-isa sa haunted place para makita rin nila na wala daya sa mga nararamdaman mo kaysa nararamdaman ng ibang vlogger. Hindi sir kapag ka mag-isa ako, pwede ako mag-imbento doon. Kapag ka may kasama kasi ako, pwedeng maramdaman niya, mababalidate yung nararamdaman ko. Sa akin walang bearing yung mag-isa 'Di ba? Ang siguro drama yung gusto nyong mapanood kaya ganun. Jan Chris, hello. Jansen Pakaira, hello. Shout out. Anyway, now main video tayo mga kababayan ko. Ito ay video ng KMJS. Sabi dito, pagpapakita di umano ng Birheng Maria sa Isla Cabra, ating balikan. Pakita daw yung Birheng Maria, no? Sa akin, bakit di ba tao lang si Mama Mary? Ba't kailangan Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Isla Cabra sa Occidental Mindoro na inspirasyon ng classic film Hoy, Occidental Mindoro. Taga dyan ako na himala. Pasyalan natin at balikan ang kwento ng di manoy
pagpapakita doon ng Birheng Maria. Ang unang umano sa kanya yung madre kasi nga yung damit ay mahaba, puti, may belo. So yun ang pinagbasihan nila na si Mama Mary yun na hindi ba pwedeng white lady yun? Kasi nakabelo daw, mahaba ang ano. I mean, paano nila na-identify? Unang-una, hindi naman natin alam ang itsura ni Mama Mary talaga. Pangalawa, nagsalita ba yon na siya si Mama Mary? Kasi sometimes, no, parang siguro ang pinagbasihan yung itsura. Ang unang umano sa kanya yung madre kasi nga yung Yan, damit ay ganyan. mahaba, puti, may belo. Trumono ka. Sabi ng matatanda, ang ibig sabihin daw po nung trumono ka ay magbigay galang. May nakita akong butil-butil na puti. Tumingila akong ganun. Naku, nakita ko si Mama Mary ito. Paano mo nalamang si Mama Mary yun? Malaking balita taong 1966 ang Matagal na, no? di umano aparisyon ng Birheng Maria na nagpakita raw sa 8 babaeng estudyante sa isla ng Cabra sa Lubang Occidental, Mindoro. Lubang. Dito Island raw ito eh. ipinase ang pelikulang Himala. Matapos ang 6 na dekada, meron nga bang himala sa mga taga-isla? Isa ito sa itinuturing na pinaka-importanting pelikula. Pero no, 1960s pa, nag-viral na yung Himalaya. Ibig sabihin, talagang malaking event ito. Or hindi man malaking event, talagang sumikat itong event na to. Just imagine, walang social media, mag-viral ka no, 1960s. Sa Philippine cinema. Tanting pelikula sa Philippine cinema. Ganda rin ni Nora Honor dati, ano. Hindi siya yung ganda na na yung nakasanayan natin na maputi, Pilipinang-Pilipina yung ganda niya. Sumasalamin sa ating buhay at pananampalataya. Ang 1982 classic film, Himala. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Umikot ito sa buhay ni Elsa na pinakitaan daw ng mahal na Birheng Maria. Dahilan para dagsain siya at ang kanilang bayan ng mga nangangailangan ng himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Pero alam nyo ba na ang kwento ni Elsa hango pala sa mga totoong pangyayari? Naka-upload kaya sa YouTube to, panoorin ko nga. Noong dekada 60, naging malaking balita sa buong mundo ang di umano makailang Talagang beses na no? pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa 8 estudyante sa isang malayong isla ng Occidental Mindoro. Same pala ito, parang same siya na pangyayari yung sa Fatima. 'Di ba yung 3 bata yung pinagpakitaan nun, 'di ba? Tapos ang tagal ibulgar kung ano yung sinabi eh. May mga secrets yun na yung isa neto lang sinabi eh. May time siya kung kailan ibubunyag yung sinabi. Tingnan nyo yung sa Fatima Secrets. Pero nung babasahin mo kung ano yung mga secret ng Fatima, mga generic lang naman. Fatima Secrets. Ayun, hindi pala secrets, message daw. Ito 3 messages given by the Virgin Mary to 3 young Portuguese shepherd children during apparitions in 1917. These secrets involve a vision of a hell, a prediction of World War II, and a call for consecration of Russia to the Immaculate Heart of Mary, and a vision of Bishop in White. The third secret was not revealed until noong 2000 lang na-reveal yung secret na yon. 'Di ba? Tapos pero ininterpret yon as a premonition of the assassination attempt of Pope John Paul II.
Ito yung unang secret, 'di ba, nung Fatima. A vision of hell emphasizing the suffering of sinners and the need for devotion to Mary's Immaculate Heart to save soul. 'Di ba, generic? Second secret, a prediction of the end of World War I and the beginning of World War II, along with a request for the consecration of Russia to the Immaculate Heart of Mary. Medyo medyo konti na specific. Tapos yung third secret naman, nung 2000 lang ito binulgar. A complex vision that includes Bishop in white. Ini-interpret na yun ay si Pope John Paul II daw. Other religious figures and the symbolic representation of persecution and suffering of Christians culminating in a near assassination attempt on Pope. Diba? So yan, 3 secrets of Fatima. Secret din pala, hindi lang message. May mga ganyan din. Parang 1917 ito naman nangyari. Kailan nangyari itong sa pagpapakita? 1968. So, di ba parang kinopya lang ng Pinoy ito? Ito ang pinaniniwalaang himala sa isla ng Cabra. Mula sa Pero naging international siya, no? Nasugbu, Batangas, 5 oras na naglayag ang aming team patungong Lubang Island. Mula rito, 1 oras na biyahe ang kailangan pang bunuin sakay ng mas maliit na bangka para marating ang isla. Ang hirap ng daan naman dun. Ang Isla Cabra, tahanan ng hindi lalagpas ng 2,000 mga residente. Tahimik ang buhay rito. Mabagal ang takbo ng oras. Siyempre, walang mall dyan. Ditong burol kung saan may nakatindig sinihan. na 22 feet na rebulto ng Birheng Maria. Sa burol na ito kasi, pinaniniwala ang nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa dalagang nagngangalang Belinda. Si Belinda, malayong kamag-anak ni Caroline. Base sa nabasa niyang aklat, bagay na ikwinento rin daw sa kanya ni Belinda. Ang di umano'y nangyaring himala noon sa Nasaan na yung Belinda? isla. Wala na. December 6, 1966, nung nagpakita raw kay Belinda ang mahal na birhen. Kasama raw noon ni Belinda ang kanyang kaibigang si Mercelita. Pauwi sila alas 12 ng tanghali, doon sila kakain sa bahay nila. Pero habang sila'y naglalakad, Napaihi si Belinda. Teka lang, pwede ba mauna ka na? Naiihi kasi ako eh. Doon sa kabilang bakod, walang masyadong dumadaan. Yak! Di ba? Yung mga, nung dati, mga babae din pala nung dati, kung saan-saan na umiihi eh. Ew. nagulat daw si Belinda nung biglang may humawak sa kanyang damit. Isang babaeng nakaputi. Hindi niya maipaliwanag yung puti ng damit. Wala pa siya Diba engkanto yun? nakikita na ganun kaganda. Pero ang unang umano sa kanya yung madre kasi nga yung damit ay mahaba, puti, may pelo. Sabi po ni Belinda, hindi po natapak sa lupa. Meron din daw itong isinambit. Trumono ka. Sabi ng matatanda, ang ibig sabihin daw po nung trumono ka ay magbigay galang. Ang nakita ni Belinda. Trumono ka. Tingnan, Google nga natin. Trumono ka. Trumono ka. Trumonica. Trumpo naman ang ibig sabihin daw. Trumono ka. Trumono ka. Respect. Wala eh. Wala, hindi nag-i-exist yung word na trumono ka. Anyway, pagpatuloy natin. Agad niyang ipinagbigay alam sa kanilang punong guro na si Juana. Kutob ni Juana ang nagpakita kay Belinda ang Birheng Maria. Inutusan yata ng principal na pumunta doon, bumalik, magdasal kayo at baka sakali mapakita uli si Mama Mary. Parang lang, Fury.
na si Mama Mary yung nagpakita. Not actually nako-confirm na ano. Kinabukasan, bumalik daw sina Belinda at Mercelita sa burol kasama ang 6 pang mga estudyante at hindi nga sila nabigo. Ayun! Ayos. Ang birhen kasi, di umano, muling nagpakita. At nung di umano, tanungin daw Sorry ha, ganito yung ano ko eh. Kasi mabablock tayo ng GMA kung hindi ko gaganito. Belinda ang babae kung siya nga ba ang mahal na birhen. Sumagot daw po na, yes, nene. Marami ng kasalanan yung mga tao. Kailangan na magbalik loob. Maraming mga estudyante at guro ang dumayo doon para magdasal. Pero ang sumunod na aparisyon daw ni Maria, di umano, si Belinda na lang ang nakasaksi. Pero Di ba parang ano lang yan? Trip-trip lang nila yan na ganyan. Hindi, nagiging skeptic lang ako ah. Kasi pwede kasing mangyari trip-trip lang ng mga bata yun eh. Kasi walang official na ano na image man lang. Sa bagay, wala pang 1968. Parang ang camera nung dati pang mayayaman lang, di ba? tuloy pa rin po napaparamdam doon sa 8 bata. Ano multo nagpaparamdam? Papakita sa kanila yan sa panaginip. Ay, hindi nga po na ang panibalaan ng mga tao dito. Ay, dahil ba Ito, may mga skeptic na rin pala dati noon. Kanila yan sa Yan panaginip. ang sabi ay, hindi ganun. nga po Hindi nga paniwalaan ng mga tao na ang dito. panibalaan ng mga tao dito. Ay, dahil baka mga bata ay Baka mga nagbibiro. bata ay nagbibiro lang. Diba? Skeptic sila dati noon. Tulaan. Sa kapistahan ng Immaculada Concepcion nung taong yon, inutusan daw si Belinda ng Birhen na magpatayo ng kapilya para sa kanya. Nagbigay rin daw ng petsa ang Birhen kung kailan ulit ito babalik. March Yan. 25, Tingnan natin, baka magpakita naman. 1967. Sa araw naman ng kapistahan ng anunsasyon, ang kapilya para kay Maria pinagtulungang itayo. Kailan daw? Babalik, March 25, 1967. Sa araw naman ng kapistahan ng March 25. anunsasyon, ang kapilya para kay Maria pinagtulungang itayo ng mga taga-isla. At nung dumating ang itinakdang araw, tinupad daw ng Birheng Maria ang kanyang ipinangako. Di umano, nagpakitang araw ito. Si Belinda, tinanong daw si Maria kung sino siya. Ang sagot po ay ako ang Immaculada Concepcion. Ang Birheng Maria, meron daw bagong misyon para sa 8 Pero bakit bakit walang video nung obviously merong camera sila nung time na yon. 'Di ba? Nakalagay dito, kung makikita nyo, actual video daw. Pero bakit walang video nung mismong pagpapakita? estudyante ang manggamot ng mga may sakit. Sabay ganyan na yun ang gagamot. balita. Medyo ano pa rin ako. Siguro sabi nagpakita daw sa kanya lang. 'Di ba? Parang feeling ko wild goose chase ito eh. Naniwala din yung mga tao sa kanya, nagpatayo ng kapilya doon. Tapos 'di ba? Walang solid proof. Kasi obviously may camera na noon eh. Bakit hindi nila na-capture yung Estudyante pagpapakita? ang manggamot ng mga may sakit. Ang balita tungkol sa di umano aparisyon sa Isla Cabra at ang panggagamot ni na Belinda nakarating ng Maynila hanggang dumagsa na nga sa isla ang mga dayo para magdasal at magpagamot. Bagay na Diba, nangyayari pa rin hanggang ngayon yan eh, yung act of desperation ng mga kababayan natin. nasaksihan daw noon ng 98 anyos na tiga-isla na si Lola Delia. Ay maraming tao na dala dito ibang may hinihimatay. Ay siksikan ng simbahan. Ang tagpong ito ang siya raw naging inspirasyon ng Daming pambansang alagad ng sining na si Ricky Lee nung isinulat niya ang pelikulang Himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos!
I think isa doon sinulat ni Pete Lacaba. Nagsimula ako mag-research tungkol sa kanya and then may nakita akong makapal na libro, Apparitions of Cabra Islet. I decided na i-fictionalize rather than doing a documentary kasi fiction naman yung forte ko at that time. Samantala, natigil lang daw ang pagdagsa ng mga mananampalataya sa Isla Cabra nung isinailalim na sa martial law ang Pilipinas taong 1972. Pero ang pagpapala at ang di manoy pagpapakita ng birhen, damang-dama pa rin daw ng mga tiga-isla. Nung nagkasakit daw sa pag-iisip ang anak ni Ellen na si Roberto, sa mahal na birhen daw siya kumapit. Naman wala akong ginawa dito sa burol, kundi umaga, hapon, kahit na gabi narito ako. Nagdadasal ako na, sana Mama Mary, tulungan mo ang anak ko. Gumaling. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan daw ng kanyang pagrorosaryo, May nakita akong butil-butil na puti, parang usok na bilog. Ano kaya kako ito? Tumingila akong ganun. Naku, nakita ko si Mama Mary. Ito, nakita ko. Tako na. Nakita. Mula noon, dasal pa rin ako ng dasal. at makalipas daw ang 6 na buwan, tuluyan siyang gumaling. Talon ng talon ako sa Mama Mary, salamat sa Diyos. Pinakinggan mo ang panalangin ko. Siguro kung gumaling man, kaloob ng Diyos yun. Hindi naman siguro si Mama Mary. Hindi naman confirm yung sinasabi ni ate. At kahit lumipas na raw ang ilang dekada, mula nung huling nagpakita sa kanya ang Birheng Maria, patuloy pa rin daw na dinidinig ang kanyang dasal. Taong 2017, aksidenteng nadulas si Ellen. Ito. Grabe naman yung tuhod. Masag siya, oh. Kinailangan siyang operahan at ang gastos umabot daw ng 100,000 pesos. Ang problema ni Ellen noon, saang kamay ng Diyos kukunin ang pambayad. Pero nung araw ng kanyang operasyon, may isang babae raw na bumulong sa kanya. Sabi sa akin, Nanay, huwag mo nang ipa-opera. Gamot na laang pag sumakit. Wala to. Nire-resetahan ka ng ng Birheng Maria. Gamot na lang daw pag sumakit. Sabi ko, sino yun? May narinig siyang boses sa isip niya. Sign ng yun may bumulong daw sa kanya eh. Tamo ha? Di ba na-mention niya rin yung sakit niya, may sakit din sa pag-iisip. Sign ng yun, ng schizophrenia yun. Symptoms ng schizophrenia pag may naririnig kang bulong. Yung kabarkada ko may ganyan eh. May naririnig siyang bulong. Voices in head. Voices. Symptoms. Voices in head. Ayan hearing voices in one's head or auditory hallucinations can be a symptom of various mental illness, most notably schizophrenia. 'Di ba? Ang sakit sa pag-iisip kasi ay namamana. Kaya yung anak niya may ganun din. Kaya malamang itong sinasabi ni nanay na bumubulong-bulong sa kanya, may scientific reason yun. Sabi ko, makalakad na ako. Di na ako pinapo. Hanggang ngayon, kita mo yan. Basag yan, wala yan. Pinag-imilaan ako. Wala, ba't ako nakalakad? Nagkakaroon sila ng placebo effect. Placebo. Kung saan hindi nila masyadong nararamdaman yung pain doon sa affected area dahil nga sa kanilang malakas na pananampalataya sa Diyos. Si Mirna naman na taga Isla Cabra rin, nagkaroon daw ng problema sa kanyang matres. Ako po ay nag-bleeding. Alam niyo yung meaning ng placebo? Yung akala mo gumagaling ka pero psychological lang. Dami na ako example ng placebo. 3 months, gawa noong nagkamayroon ako ng parang butlig-butlig sa matres. Dahil kapos at walang pang-opera, ipinasa Diyos na lang daw niya ang kanyang karamdaman. Mama Mary, Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Bibigyan pa ninyo ako ng panibagong buhay. Pero hindi ko naman dinidiscount, hindi ko naman dinidisregard na dahil nagdasal sila gumaling. Malay mo naman. Pero feeling ko, Diyos ang nagpagaling doon kung nagpagaling man. Hindi dahil kay Mama Mary or Kasama yun eh.
Kasi Diyos yung gagawa ng way para magkaroon ng scientific reason para gumaling yung karamdaman mo. 'Di ba? Hindi naman ang thinking ko kasi sa himala, hindi magic eh. Kadalasan ganito, no? Yung sinasabi nila pagka nagdasal ka, magkakaroon ng himala na magkakaroon ka ng tulong. 'Di ba? Na hindi mo ako tested ko na 'yon. Pero hindi yung himala na yung magic na kailangan ko ng pera ngayon. Biglang twing may lalabas na na pera sa harap ko. Hindi ganon. Ang tingin ko sa himala, yung halimbawa ngayon putya wala akong pera. Marami akong bayarin. God, tulungan niyo po ako. Biglang may tatawag sa aking kliyente. 'Di ba? Oy, may papagawa ako sa iyo dito. Pumunta ka dito sa akin, 'di ba? Ganon ang iniisip kong uri ng himala. Hindi magic na may scientific explanation pa rin. Kahit na sabihin mo na yun ay tulong ng Diyos. O for example, naghahanap ka ng trabaho. Ngayon, naghahanap ka, wala kang mahanap talaga. Hanggang sa desperado ka na, nasa daan ka, naglalakad ka, nagdasal ka, God naman, bigyan nyo naman ako ng trabaho kahit biglang nabundol ka ng tao. Yung nakabundol pala sa'yo ay may-ari ng malaking kumpanya na tinanong ako ano may tutulong sa'yo, binigyan ka ng trabaho. Mga ganong uri ng ang himala ang iniisip ko. Hindi siya yung himala na magic. Na halimbawa nabaril ka, may sugat ka, na pag nagdasal ka pagtingin mo sa sugat mo, mawawala na yung sugat mo. Hindi ganong uri ng himala ang nasa isip ko. 'Di ba? Pero it doesn't mean na hindi ka tinutulungan ng Diyos kung hindi magic yung nangyayari sa'yo. Hanggang isang araw, Napanaginip ko siya. Parang hinipo niya ako. Wala na po yung uoperahin sa akin kahit anong gawing examen. Hindi na makita ng doktor ano raw ininom kong gamot. Sabi ko, wala po. Hindi po ako. Documentation, asan? Ang Mama Mira inaalis sa amin. Ang asa po namin, talagang lagi siyang nandito sa Isla ng Cabra. Hindi ito madalas nangyayari, pero posible. Maaari meron siyang physiologic change sa katawan na nangyari tulad ng pagiging menopause. Pangalawa, pwede meron siyang lifestyle changes na ginawa o meron siyang natural remedies na sinubukan. Walang official Mga doktor talaga statement ang Vatican kasi nang huling-huli na sinasabing valid yung appearances. Pero ano ibig sabihin yan? Kasi nasa pananampalataya naman ng mga tao yun. Kung yun ang kinikilala nila, yun. Mahirap naman sabihin hindi nakita kung nakita ng mga kabataan. Meron talaga mga investigasyon. Hindi lang ang natuloy. Kung merong gusto magpurso, ano na ba naging development sa area? Nag-appear bang muli? Meron bang ibang mga gumaling o natulungan dahil dyan? Daan taon pa binibilang para ma-prove lang isang miracle. So ito mahalaga dahil pinapakita nga muli na ang Diyos lang talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat at patuloy siyang gumagabay sa atin at nagpapadala ng mga milagro. sinubukan din naming hanapin sina Belinda at ang iba pang mga estudyante na kasama noong pinakitaan di umano ng mahal na birhen. 7 sa mga ito, kabilang na si Belinda, buhay pa pero tumanggi silang magpa-interview. Ayon sa parang alam siguro nila na kabulshitan lang yung ginawa nila dati, Kasi kung tutuusin, kung totoo man yun, kung totoo man na nangyari yun, dapat proud ka dun 'Di ba? Well, kung ayaw lang talaga nilang pag-usapan, hindi ko naman sinasabing peke na agad, Hindi ko naman sinasabi agad na dahil tumanggi sila, ay kabulshitan na yung ginawa nila. Pwede naman totoo, siguro ayaw lang nilang pag-usapan. Pero kung ako ang tatanungin mo, lalo na kung ganun ka-historic event, bakit hindi ka magiging proud na pag-usapan yung mga ganung bagay, di ba? aming pananaliksik, si Belinda, 69 anyos na ngayon, nagkapamilya na rito sa Maynila. Gayun din, ang 5 pa niyang mga kaklase na kanya ring mga pinsan. Ang isa naman sa mga magkakaklase na pinakitaan din di umano ng Birheng Maria, naninirahan na sa Australia. Matagal po silang hindi bumalik, hindi ko sila nakikita. Pero
Dito lang before pandemic, parang nagsimula silang bumalik. Nakausap ng aming team si Belinda, ayon sa kanyang hindi naging maganda ang epekto ng pelikulang Himala sa kanila. Kaya mula noon, nagdesisyon silang, kasi nga do sa Himala, parang sinabi, hindi totoo yung mga nangyari. Pero kahit na ilalaban mo, alam mo yung Himala kasi na yun ay fiction lang. Kung totoo yun, lalo na pinagkatiwalaan ka ni Mama Mary, dapat magiging proud ka eh. Ba't ka mananahimik? How sad and unfortunate, hindi ko nalaman yun. Siguro she kept quiet din out of respect. And I sympathize, naintindihan ko yung posibleng hirap noon. Ang laking nang naitulong na inspirasyon ang nangyari sa kanya sa ginawa kong Himala. And it will be unfair na mag-suffer siya ng consequences. Bilang pag-alala sa napakahalagang kabanatang yon sa kanilang isla, tuwing March 25, ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng Birheng Maria. Ang mga residente nagdaos ng misa sa kapilya. Sa araw ding yon, naabutan ng aming team na nagdadasal sa simbahan si Belinda. Ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan Si ni Belinda. Jesucristo. Nanguna rin siya sa prosesyon sa imahe ng mahal na birhen. Kasi alam mo, kung totoo yun, sayang naman yung pag-share sa'yo ng moment ni Virgin Mary. Diba? Kung hindi mo i-discuss yun. Sinubukan ulit ng aming team na siya'y makapanayam, pero tumanggi pa rin siya. Huwag po silang makakalimot tumawag sa ating Panginoon. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang magliligtas sa sarili natin. Sa puso natin yung totoong Himala, wala sa labas na panggagalingan. Totoo man o hindi na nagpakita sa Isla Cabra noong dekada 60 ang Birheng Maria, ang pananatili ng kanilang Kaya lang, pananampalataya yung kung let's say hindi yun totoo, ang magiging foundation ng pananampalataya nyo ay peke. 'Di ba? Hindi kayo nananampalataya dahil naniniwala kayo na hindi kayo pababayaan ni Virgin Mary, kundi nananampalataya kayo dahil nagpakita lang siya nung time na yon. Pag nagpakita ba, kung hindi ba siya nagpakita noon, gagawin nyo pa ba yan? 'Di ba? I don't think so. Anyway, pero kung ano yung gusto nyong paniwalaan regarding this, go ahead, kalayaan nyo po yun. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.